Sa gilid ng isang liblib na baryo sa lalawigan ng Batangas, nakatira si Marcos, isang lalaking kilala sa buong lugar bilang isang batikang sabungero. Hindi siya mayaman, ngunit sa tuwing may laban ang kanyang mga manok, nagkakaroon siya ng pagkakataong makaangat sa hirap ng buhay. Para kay Marcos, ang sabong ay hindi lamang libangan. Ito ang kanyang kabuhayan, ang kanyang pag-asa, at sa maraming pagkakataon, ang kanyang kapalaran. Ngunit sa mga nakaraang buwan, tila tinalikuran na siya ng swerte. Sunod-sunod ang kanyang pagkatalo. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang mga alaga, kahit gaano pa siya kahusay mag-alaga at pumili ng panabong, tila may sumpang bumabalot sa kanya. Unti-unting naubos ang kanyang ipon. Ang maliit niyang kubo ay nagsimulang malubog sa utang, at ang kanyang mga kaibigan sa sabungan ay isa-isang lumayo. Marcos, pahinga ka muna. Payo ng matandang si Mang Pedro isang hapon sa sabungan. Hindi biro ang sunod-sunod na malas. Baka may hindi ka nakikita. Ngunit matigas ang ulo ni Marcos. Wala yan, Mang Pedro. Babawi ako. Isang panalo lang, makakabangon ulit ako. Sagot niya, bagaman ang kanyang mga mata ay bakas na ang pagod at pangamba. Sa araw na iyon, muli siyang tumaya. Lahat ng natitira niyang pera. Ang kanyang manok na si Kidlat, isang pulang tandang na kilala sa bilis at tapang, ang kanyang huling pag-asa. Sumigaw ang mga tao sa sabungan habang nagsisimula ang laban. Sumabog ang sigawan, pustahan, at tensyon sa hangin. Ngunit sa kabila ng lakas ni Kidlat, tila may kakaibang nangyari. Sa isang iglap, bumagsak ito. Tinalo ng isang mas maliit, ngunit mas tusong kalaban. Natahimik si Marcos. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi lamang siya natalo, naubos na ang lahat sa kanya. Umalis siya sa sabungan na tila isang anino. Walang direksyon, walang pag-asa. Ang mga yabag niya ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng pagsisisi. Habang papalubog ang araw, napadpad siya sa isang masukal na bahagi ng kagubatan na bihira niyang puntahan. Hindi niya alam kung bakit siya napunta roon. Marahil ay dala ng kanyang pagkalito at desperasyon. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, narinig niya ang mahinang tunog, parang isang bulong na sumasabay sa ihip ng hangin. Marcos! Napahinto siya. May tumatawag ba sa akin? Bulong niya sa sarili. Lumingalinga siya, ngunit wala siyang nakitang tao. Ang paligid ay napapalibutan ng matatandang puno, makakapal na damo, at mga aninong tila may sariling buhay. Muli niyang narinig ang tinig, mas malinaw na ngayon. Hindi pa tapos ang iyong kapalaran. Nanlamig ang kanyang batok. Sinong nandyan? Sigaw niya, pilit na pinatatapang ang sarili. Sa likod ng isang matandang puno ng balete, may kumislap na kakaibang liwanag. Dahan-dahan itong lumapit, at sa kanyang harapan ay nagpakita ang isang nilalang, isang napakagandang babae na may kakaibang anyo. Ang kanyang balat ay tila kumikinang sa ilalim ng dapit hapon, at ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi maipaliwanag. Napaatras si Marcos. Ano ka? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang babae, isang ngiting may halong misteryo at kapangyarihan. Ako ang mutya ng mga duwende, sagot niya sa malumanay na tinig. At matagal na kitang pinagmamasdan, Marcos. Hindi makapaniwala si Marcos. Sa buong buhay niya, marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga nilalang ng kababalaghan, mga duwende, engkanto, at iba pang espiritu ng kalikasan. Ngunit hindi niya inakalang haharap siya sa isa. Bakit ako? Tanong niya, puno ng pagdududa at takot.
Dahil ikaw ay nasa bingit ng pagbabago, sagot ng mutya. Ngunit kailangan mong magpasya. Mananatili ka ba sa landas ng kasakiman o pipiliin mong baguhin ang iyong kapalaran? Napayuko si Marcos. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga ginawa, ang kanyang pagiging gahaman, ang kanyang pagkalulong sa sabong, at ang kanyang paglimot sa tunay na halaga ng buhay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita ang mutya. Tutulungan kita, wika nito. Ngunit tandaan mo, ang bawat biyaya ay may kapalit. Unti-unting naglaho ang liwanag, kasabay ng pagkawala ng mutya. Naiwan si Marcos sa gitna ng kagubatan, naguguluhan, ngunit may kakaibang pag-asa na unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat. Ngunit isang bagay ang sigurado, may paparating na pagbabago sa kanyang buhay. At iyon ay magsisimula sa gabing iyon. Hindi nakatulog si Marcos ng gabing iyon. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang anyo ng misteryosong babae, ang mutya ng mga duwende. Totoo ba ang kanyang nakita? O isa lamang ba itong guni-guni dulot ng matinding pagod at kabiguan? Ngunit nang sumilip ang unang liwanag ng umaga sa kanyang kubo, napansin niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa ibabaw ng kanyang lumang mesa ay may nakapatong na isang maliit na supot na yari sa dahon. Hindi niya iyon natatandaang inilagay doon. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Sa loob ay may 3 butil ng kakaibang kulay gintong mais, maliit, ngunit kumikislap na tila may sariling liwanag. Napakunot ang noo ni Marcos. Ano ito? Bulong niya. Sa sandaling hinawakan niya ang mga butil, biglang bumalik sa kanyang alaala ang tinig ng mutya. Tutulungan kita, ngunit ang bawat biyaya ay may kapalit. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Sa kabila ng lahat, nagpasya siyang sundin ang kanyang kutob. Lumabas siya ng kubo at nagtungo sa maliit niyang bakuran. Isang piraso ng lupang matagal na niyang napabayaan dahil sa kanyang pagtuon sa sabong. Huminga siya ng malalim. Kung ano man ito, sana ito na ang simula, wika niya sa sarili. Isa-isa niyang itinanim ang 3 butil ng mais sa lupa. Pagkatapos noon, hindi niya na ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Bagamat wala na siyang gaanong magawa, wala na siyang pera, wala na ring manok na panabong. Lumipas ang maghapon. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, napansin niya ang isang himala. Sa lugar kung saan niya itinanim ang mga butil, may tumubong 3 tangkay ng mais. Matataas, malalago, at tila ilang linggo na ang itinagal sa paglaki kahit ilang oras pa lamang ang lumipas. Napaatras si Marcos sa pagkagulat. Hindi ito normal, bulong niya. Lumapit siya at hinawakan ang isa sa mga tangkay. Mainit ito sa pakiramdam, parang may buhay na dumadaloy sa loob. At nang kanyang silipin ang bunga, lalo siyang namangha. Ang bawat bunga ng mais ay hindi pangkaraniwan. Sa halip na dilaw, ang mga butil nito ay tila purong ginto, kumikislap sa sinag ng papalubog na araw. Napaupo si Marcos sa lupa. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtataka at pag-asa. Yaman ito, mahina niyang sambit. Ngunit kasabay ng kanyang tuwa ay ang pag-usbong ng isang pamilyar na damdamin, ang kasakiman. Kung ang 3 butil ay nagbunga ng ganito, paano pa kung mas marami? Pwede akong yumaman. Pwede akong bumawi. Mas malaki pa sa dati. Bulong niya.
habang unti-unting nagliliwanag ang kanyang mga mata. Ngunit biglang umihip ang malamig na hangin. At sa kanyang likuran, naramdaman niya ang presensya na minsan na niyang nakaharap. "Mag-ingat ka, Marcos." Dahan-dahan siyang lumingon. Nandoon muli ang mutya, nakatayo sa pagitan ng liwanag at anino, tahimik na nakatingin sa kanya. "Ang biyayang ibinigay sa iyo ay hindi para sa kasakiman," wika nito. "Ito ay pagsubok." Napayuko si Marcos. "Pero matagal na akong naghihirap," sagot niya, puno ng damdamin. "Ito na lang ang pagkakataon ko para makabangon." "Tunay na pagbangon ay hindi nasusukat sa yaman," sagot ng mutya, "kundi sa pagbabagong loob." Natahimik ang paligid. Hindi agad nakapagsalita si Marcos. Sa kanyang dibdib, naglalaban ang dalawang tinig. Ang isa ay nagtutulak sa kanya na samantalahin ang biyaya, at ang isa naman ay nagbubulong ng pag-iingat. "Kung gagamitin mo ito ng tama," patuloy ng mutya, "ang iyong buhay ay magbabago. Ngunit kung hahayaang manaig ang kasakiman, mawawala ang lahat, pati ang sarili mo." Unti-unting naglaho ang mutya, kasabay ng paghinahon ng hangin. Naiwan si Marcos, nakatitig sa mga gintong mais. Sa kanyang harapan ay ang isang biyayang kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa kanyang puso ay isang tanong: handa na ba siyang magbago? O muli niyang pipiliin ang landas na dati na niyang tinahak? Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, napilitan si Marcos na pag-isipan hindi lamang ang kanyang kapalaran, kundi ang uri ng taong nais niyang maging. Magdamag na hindi mapakali si Marcos. Sa kanyang harapan ay ang 3 bunga ng gintong mais, kumikislap kahit sa dilim ng kanyang kubo. Para itong kayamanang kayang baguhin ang kanyang buhay sa isang iglap. Ngunit kasabay nito ang babala ng mutya na patuloy na umuukil-kil sa kanyang isipan. Ang bawat biyaya ay may kapalit. Kinabukasan, maagang gumising si Marcos. Hindi na niya napigilan ang sarili. Pinitas niya ang isa sa mga bunga ng mais at agad na nagtungo sa bayan. Habang naglalakad, ramdam niya ang kakaibang bigat ng hawak niya. Hindi lamang dahil sa halaga nito, kundi sa posibilidad na dala nito. Pagdating sa pamilihan, lumapit siya sa isang alahero. "Magkano ang halaga nito?" tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Nang makita ng alahero ang mais, nanlaki ang mga mata nito. "Saan mo nakuha to?" tanong agad ng lalaki, halos pabulong. "Minana ko lang," mabilis na sagot ni Marcos. Sinuri ito ng alahero, kinagat, kiniskis, at sinilip sa liwanag. "Purong ginto, at hindi pangkaraniwan ang pagkakagawa," sabi nito. "Hindi lang ito basta-basta, bihira ito." Tinawaran siya ng napakalaking halaga. Mas higit pa sa kinita niya sa ilang taon ng pagsusugal. Halos hindi makapaniwala si Marcos. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng pera. Lumabas siya ng pamilihan na may dalang makapal na salapi. Sa kanyang dibdib ay sumiklab ang matagal nang nawalang kumpiyansa. "Bumalik na ang swerte ko," bulong niya. At tulad ng dati, ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa sabungan. Mainit ang araw at mas mainit ang laban sa sabungan. Sigawan, pustahan at tensyon. Lahat ng ito ay pamilyar kay Marcos, para siyang muling nabuhay. "Marcos, akala ko wala ka na," bati ng isa niyang kakilala. Ngumiti siya. "Bumalik lang," sagot niya, may bahid ng yabang. Hindi nagtagal, pumusta siya, malaki agad. Parang gusto niyang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya sa isang iglap. Nanalo siya sa unang laban. Sumunod ang pangalawa, panalo ulit. Unti-unting bumalik ang kanyang dating sigla.
Ang mga tao ay muling humanga sa kanya. Ang kanyang pangalan ay muling umalingaw-ngaw sa sabungan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagbago ang ihip ng hangin. Sa isang laban na puno ng tensyon, tumaya siya ng mas malaki pa, higit sa dapat. "Sigurado ka ba, Marcos?" tanong ng isang matandang sabonghero. Ngunit hindi na siya nakinig. Sa kanyang isipan, isa lang ang mahalaga, ang manalo. Nagsimula ang laban. Sa una, tila lamang ang kanyang manok. Ngunit sa isang iglap, isang maling galaw, nagbago ang lahat. Isang matinding tama. Bumagsak ang kanyang manok. Talo. Natahimik si Marcos. Parang bumalik ang lahat, ang sakit, ang panghihinayang, ang pagkatalo. Sa isang iglap, nawala ang kalahati ng kanyang pera. Napaupo siya sa isang sulok, hawak ang kanyang ulo. Hindi pwede, hindi na naman, bulong niya. At sa gitna ng kanyang pagkadismaya, naramdaman niya muli ang malamig na hangin. Hindi pa huli ang lahat, Marcos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nandoon muli ang mutya, nakatingin sa kanya, ngunit ngayon ay may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. "Binigyan kita ng pagkakataon," sabi nito. "Ngunit pinili mong bumalik sa dati mong landas." "Hindi ko sinasadya," sagot ni Marcos, nanginginig ang tinig. "Akala ko kaya ko nang kontrolin." Ang tunay na laban ay hindi sa sabungan, wika ng mutya, kundi sa sarili mong puso. Napayuko si Marcos. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil sa pagkakataong muntik na niyang masayang. "May natitira ka pang biyaya," patuloy ng mutya. "Ngunit ito na ang iyong pagsubok. Ang pipiliin mo ngayon ang magtatakda ng iyong kapalaran." Unti-unting naglaho ang mutya. Naiwan si Marcos mag-isa sa gitna ng sabungan. Sa kanyang bulsa ay may natitira pang pera. Sa kanyang bahay ay may 2 pang gintong mais. Ngunit sa kanyang puso, may isang desisyong kailangan niyang gawin. Magbabago ba siya? O tuluyan ng malulunod sa parehong pagkakamali? At doon magsisimula ang kanyang tunay na laban. Madilim na ang kalangitan nang makauwi si Marcos sa kanyang kubo. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay nagngangalit ang ingay ng kanyang mga pagkakamali. Paulit-ulit niyang naaalala ang laban, ang sandaling muntik na siyang makabangon, at ang iglap na muli siyang bumagsak. Pagpasok niya sa kubo, agad niyang tinungo ang mesa. Naroon pa ang 2 natitirang bunga ng gintong mais, kumikislap sa liwanag ng lampara, tila ng aakit. Napaupo siya sa harap nito. "2 pa?" bulong niya. "Pwede pa akong bumawi." Ngunit kasabay ng kanyang iniisip ay ang tinig ng mutya. Ang tunay na laban ay hindi sa sabungan, kundi sa sarili mong puso. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sandaling katahimikan. Ngunit hindi nagtagal, nanaig ang isang mas malakas na damdamin. Kasakiman. Bigla siyang tumayo at hinawakan ang isa sa mga gintong mais. "Isang beses na lang, huling beses," sambit niya. Pilit na kinukumbinsi ang sarili. Kinabukasan, muli siyang nagtungo sa bayan. Mas mabilis ang kanyang mga hakbang ngayon, parang may hinahabol. Nang makarating siya sa parehong alahero, hindi na siya nag-atubili. "Bibilhin mo pa ba ito?" tanong niya. Ngumiti ang alahero, ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. "Siyempre, pero Marcos, parang sunod-sunod na ang dala mo sabi nito. Sandaling natahimik si Marcos.
May tanim ako, mabilis niyang sagot. Tinanggap ng alahero ang mais at muling binayaran si Marcos. Mas malaki pa kaysa sa una. Ngunit habang binibilang niya ang pera, napansin niyang tila mas mabigat ang pakiramdam nito. Hindi na tulad ng dati na puno ng saya. Ngayon ay may kasamang kaba. Hindi na siya dumiretso sa sabungan. Sa halip, bumili siya ng pagkain, bagong damit at ilang gamit para sa kanyang kubo. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baguhin ang kanyang buhay. Pwede pa, bulong niya. Pwede pa akong magsimula ulit. Ngunit habang naglalakad siya pa uwi, nasalubong niya ang ilan sa kanyang mga dating kasama sa sabungan. Marcos! Narinig namin, nanalo ka ulit! Sigaw ng isa. Libre ka naman dyan. Biro ng isa pa. Napangiti si Marcos, isang ngiting puno ng pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, napasama siya sa kanila. At bago pa niya namalayan, nasa sabungan na naman siya. Mas matindi ang laban ngayon. Mas malalaki ang pustahan. Mas mapanganib. Ngunit dahil may pera siya, mas naging kumpiyansa si Marcos. Pumusta siya. Muli, malaki agad. Unang laban, talo. Pangalawa, talo ulit. Pangatlo, bahagyang panalo. Ngunit sa halip na tumigil, lalo siyang nag-init. Bawi ako. Babawi ako. Paulit-ulit niyang sinasabi. Hanggang sa dumating ang huling laban ng gabi. Lahat ng natitira niyang pera, itinaya niya. Tahimik ang paligid habang nagsisimula ang laban. Tila tumigil ang oras. Ngunit tulad ng dati, isang iglap, isang pagkakamali, isang pagkatalo. Parang gumuho ang mundo ni Marcos. Napaupo siya sa lupa, hindi makapaniwala. Naubos na naman. Lahat ng natira sa kanya, wala na. Habang naglalakad siya pa uwi, mabagal ang kanyang mga hakbang. Mas mabigat kaysa dati. Mas masakit kaysa dati. Pagdating sa kanyang kubo, agad niyang hinanap ang huling natitirang gintong mais. Naroon pa ito, tahimik, ngunit tila may kakaibang bigat. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ito, biglang namatay ang ilaw ng lampara. Umihip ang malamig na hangin. At sa gitna ng dilim, narinig niya ang tinig na matagal na niyang iniiwasan. Hanggang kailan, Marcos? Dahan-dahang lumitaw ang mutya. Ngunit ngayon, hindi na ito tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at bahagyang galit. 2 pagkakataon na ang ibinigay ko sa iyo, sabi nito. Ngunit pareho mo itong sinayang. Patawad, mahina niyang sagot. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ang swerte ang problema mo, wika ng mutya, kundi ang puso mong hindi marunong makontento. Tumulo ang luha ni Marcos. Sa unang pagkakataon, hindi na siya naghahanap ng dahilan. Alam niyang siya ang may kasalanan. May isa ka pang natitira. Patuloy ng mutya, sabay tingin sa huling gintong mais. Ngunit tandaan mo, ito na ang huling biyaya. Nanginginig ang kamay ni Marcos. Kapag ito'y ginamit mo sa maling paraan, dagdag ng mutya, hindi lamang ang yaman ang mawawala sa iyo. Kung hindi, pati ang iyong pagkatao. Unti-unting naglaho ang mutya. Iniwan si Marcos sa gitna ng dilim. Hawak ang huling pagkakataon. Hawak ang kanyang kapalaran. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa kanya ang katotohanan. Hindi ang mutya ang magliligtas sa kanya, kundi ang sarili niyang desisyon. At ang presyo ng kanyang kasakiman ay unti-unti na niyang binabayaran. Tahimik ang gabi.
Nakaupo si Marcos sa loob ng kanyang kubo, nakatitig sa huling natitirang gintong mais na nasa kanyang palad. Sa liwanag ng mahinang lampara, tila mas maliwanag ito kaysa dati. Parang may sariling buhay. Parang may hinihintay na desisyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakasabikan ang nangingibabaw sa kanyang puso, kundi takot. Takot na muling magkamali. Takot na tuluyan ng mawala ang lahat. Hindi lamang ang biyaya, kundi ang kanyang sarili. Hanggang dito na ba ako? Bulong niya. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari, ang kanyang mga panalo, ang kanyang mga pagkatalo, at ang bawat pagkakataong binigyan siya ng mutya upang magbago. Ngunit paulit-ulit niya itong sinayang. Mahigpit niyang hinawakan ang gintong mais. Hindi na ako babalik sa dati, sabi niya sa sarili. Bagamat may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang tinig. Kinabukasan, hindi siya nagtungo sa bayan. Hindi rin siya dumaan sa sabungan. Sa halip na natili siya sa kanyang bakuran, pinagmasdan ang lupang matagal niyang napabayaan. Napansin niya ang mga tuyong halaman, ang mga damong ligaw, at ang lupa na tila sumuko na rin sa kanya. Ganito na rin ako. Mahina niyang sambit. Ngunit sa kanyang dibdib, may maliit na apoy na muling nagliyab. Isang pagnanais na magbago. Dahan-dahan siyang tumayo. Kumuha siya ng pala at nagsimulang magbungkal ng lupa. Maghapon siyang nagtrabaho. Pawis ang kanyang naging kasama at ang init ng araw ang kanyang naging kalaban. Ngunit sa bawat pag-angat ng lupa, sa bawat paglinis ng damo, tila unti-unting gumagaan ang kanyang pakiramdam. Parang sa unang pagkakataon, may ginagawa siya para sa kanyang sarili. Hindi para sa swerte. Hindi para sa mabilis na pera. Kundi para sa isang bagong simula. Pagsapit ng hapon, tumigil siya at tinitigan ang huling gintong mais. Ito na lang ang natitira. Ito na lang ang kanyang pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito dinala sa bayan. Sa halip, lumuhod siya at dahan-dahan itong itinanim sa gitna ng kanyang lupang inalagaan. Kung ito man ang huling pagkakataon ko, bulong niya, gagamitin ko ito sa tama. Lumipas ang ilang araw. Walang himalang nangyari agad. Walang biglaang pagtubo. Walang kumikislap na ginto. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pagdududa si Marcos. Niloloko ko lang ba ang sarili ko? Tanong niya. Ngunit sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang nasimulan. Araw-araw niyang dinidiligan ang lupa. Araw-araw niyang inaalagaan ang kanyang maliit na taniman. At unti-unti, may nagbago. Isang umaga, napansin niya ang maliit na usbong na sumisilip mula sa lupa. Napangiti si Marcos. Hindi ito kasing bilis ng dati. Hindi ito kasing enggrande ng himala. Ngunit para sa kanya, mas mahalaga ito. Dahil ito ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Habang lumalaki ang halaman, unti-unting nagbabago si Marcos. Hindi na siya bumalik sa sabungan. Iniwasan niya ang mga tukso. At sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala niya ang sarili, ang mga pagkukulang, ang mga kahinaan, at ang kakayahang magbago. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-unlad, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Darating pa ba muli ang mutya? Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa kanyang bakuran, muling umihip ang malamig na hangin. Napapikit si Marcos. Hindi na siya natakot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa kanyang harapan,
Muling nagpakita ang mutya ng mga duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang anyo. Mas maliwanag, mas payapa, at sa wakas, wika nito, may ngiti sa labi. Natutunan mo rin. Tumayo si Marcos. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung sapat na ito, sabi niya. Pero ginagawa ko ang lahat para magbago. Lumapit ang mutya. At iyon ang tunay na biyaya, sagot nito. Hindi ang gintong mais, kundi ang pagbabagong nangyari sa iyong puso. Napayuko si Marcos, puno ng damdamin. Ang huling itinanim mo, patuloy ng mutya, ay hindi lamang magbubunga ng yaman, kundi ng bagong buhay. Napatingin si Marcos sa kanyang tanim. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang kayamanan, kundi bilang simbolo ng kanyang pagbabago. Unti-unting naglaho ang mutya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya iniwan ng takot. Sa halip, iniwan siya ng pag-asa. At sa kanyang puso, alam niya, ang tunay na laban ay hindi na laban ng pera, swerte o sabong, kundi laban para sa kanyang bagong pagkatao. At sa laban na iyon, handa na siyang manalo. Lumipas ang mga linggo, at ang dating maliit na usbong na itinanim ni Marcos ay naging isang matatag na halaman ng mais. Hindi ito tulad ng nauna. Hindi ito kumikislap. Hindi ito agad nagbunga ng ginto. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo itong lumalago. Tila sumasalamin sa pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Araw-araw, maaga siyang gumigising. Hindi na para sa sabong, kundi para sa kanyang lupa. Hinahawan niya ang damo, dinidiligan ang mga tanim, at pinapalakas ang kanyang katawan sa pamamagitan ng marangal na trabaho. Unti-unting bumabalik ang sigla ng kanyang mukha. Ang dating pagod at lungkot ay napapalitan ng tahimik na kasiyahan. Hindi man marangya ang kanyang buhay, may kapayapaan siyang natatagpuan. Isang umaga, habang abala siya sa pagdidilig, may dumaan na isang matandang babae sa kanyang bakuran. Magandang umaga, iho, bati nito. Magandang umaga po, sagot ni Marcos, magalang. Napansin ng matanda ang kanyang taniman. Matagal na kitang nakikita na nagsisikap dito, sabi nito. Dati, hindi ka naman ganito. Napangiti si Marcos, bahagya. Marami na po akong natutunan, sagot niya. Tiningnan siya ng matanda, parang may binabasa sa kanyang pagkatao. Hindi lahat ng natatalo ay talunan, sabi nito. May mga pagkatalo na nagiging daan para sa tunay na tagumpay. Hindi agad sumagot si Marcos. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang puso. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magbunga ang kanyang tanim. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi ginto ang lumabas, kundi karaniwang mais. Sandaling nanlumo si Marcos. Ito na ba yon? Bulong niya. Matagal niyang tinitigan ang mga bunga. Walang kislap, walang kakaibang anyo. Ngunit sandaling iyon, napansin niya ang isang bagay. Mas marami ang bunga. Mas malusog. Mas sagana. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya, hindi kailangang maging ginto ang lahat para maging mahalaga. Dinala niya ang kanyang ani sa pamilihan. Hindi tulad ng dati, walang alahero ang sumalubong sa kanya, kundi mga karaniwang mamimili. Magkano ang kilo, kuya? Tanong ng isang babae. Ngumiti si Marcos. Sa simpleng paraan, kumita siya. Hindi kalakihan, ngunit sapat. Sapat para sa pagkain.
sapat para sa pang-araw-araw. At higit sa lahat, sapat para sa kanyang dignidad. Habang pauwi siya, nadaanan niya ang sabungan. Naroon pa rin ang ingay. Naroon pa rin ang tukso. Saglit siyang napahinto. Pinagmasdan niya ang mga taong sumisigaw, ang mga pustahan, ang mga lalaking kagaya niya noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tinawag ng lugar na yon. Sa halip, napangiti siya. At dito ako dati, bulong niya. Ngunit hindi na siya pumasok. Nagpatuloy siya sa paglalakad, palayo sa kanyang nakaraan. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga siya sa kanyang bakuran, muling umihip ang malamig na hangin. Ngunit hindi na ito nakakatakot. Sa halip, ito ay parang yakap ng isang lumang kaibigan. Masaya ako sa iyo, Marcos. Dahan-dahan siyang napalingon. Nandoon ang mutya, nakangiti, puno ng liwanag. Hindi ka na bumalik, sabi nito. Hinding-hindi na, sagot ni Marcos. Hindi ko na kailangan. Lumapit ang mutya. Ang tunay na yaman, wika nito, ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kapayapaan ng puso. Tumango si Marcos. Ngayon, lubos na niyang nauunawaan. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi lang sa biyaya, kundi sa pagturo sa akin kung paano mabuhay ng tama. Ngumiti ang mutya. At hindi pa dito nagtatapos ang iyong kwento. Napakunot ang noo ni Marcos. Ano pa po ang naghihintay? Saglit na tumahimik ang mutya. Isang mas malaking pagsubok, sagot nito. Hindi na para sa iyo lamang, kundi para sa iba. Unti-unti itong naglaho, iniwan si Marcos na nag-iisip. Sa kanyang puso, alam niyang ang pagbabagong sinimulan niya ay hindi pa tapos. At ang susunod na hakbang ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sarili, kundi sa kung paano niya gagamitin ang kanyang bagong buhay upang makatulong sa iba. At doon, magsisimula ang panibagong yugto ng kanyang kapalaran. Hindi na nawala sa isipan ni Marcos ang sinabi ng mutya. Isang mas malaking pagsubok, hindi na para sa iyo lamang, kundi para sa iba. Sa mga sumunod na araw, lalo niyang pinagbuti ang kanyang pagtatrabaho sa bukid. Dumami ang kanyang ani at unti-unti naging sapat hindi lamang para sa kanyang pangangailangan, kundi pati na rin sa kaunting ipon. Ngunit kasabay ng kanyang pag-unlad ay ang pagdating ng isang bagong hamon. Isang hapon, habang inaayos niya ang kanyang mga inaning mais, may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, bumungad ang isang payat na batang lalaki. Marumi ang damit, halatang gutom, at may hawak na maliit na supot. Kuya, pwede po bang humingi ng pagkain? Mahina nitong tanong. Napatingin si Marcos sa bata. Sa isang iglap, parang nakita niya ang sarili. Ang dating siya na naghihirap, walang-wala, at umaasa sa swerte. Ngunit ngayon, mayroon na siyang konti. Hindi man marami, pero sapat. Napatingin siya sa kanyang mga inaning mais. Pagkatapos, muli niyang tiningnan ang bata. Sa kanyang loob, may dalawang boses na muling naglaban. Pinaghirapan mo yan, baka maubusan ka. At ang isa naman, hindi ka ba ganyan noon? Huminga ng malalim si Marcos. At sa wakas, ngumiti siya. Sandali lang, sabi niya. Pumasok siya sa loob at kumuha ng ilang piraso ng mais, pati na rin ng kaunting pagkain na kaya niyang ibigay. Pagbalik niya, iniabot niya ito sa bata. Salamat po. Maraming salamat po. Halos maiyak na sabi ng bata. Ngunit bago ito umalis,
Lumingon ito kay Marcos. "Hindi ko po makakalimutan ito," sabi nito. Tahimik na napatayo si Marcos habang pinapanood ang bata na papalayo. Sa kanyang dibdib, may kakaibang init siyang naramdaman. Isang uri ng saya na hindi niya kailanman naranasan sa sabungan. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang bakuran, muling umihip ang malamig na hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagulat. Natupad mo ang unang bahagi ng pagsubok. Napangiti si Marcos. "Hindi naman po ganoon kalaki ang ginawa ko," sagot niya. Unti-unting lumitaw ang mutya, nakatingin sa kanya nang may pagmamalaki. "Ang pagbibigay, kahit maliit, ay may malaking halaga," sabi nito. "Lalo na kung ito ay mula sa puso." Tumango si Marcos. "Mas masarap pala ang ganitong pakiramdam," amin niya. "Hindi tulad ng panalo sa sabong, panandalian lang." Ngumiti ang mutya. Diyan nagsisimula ang tunay na kayamanan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mas mabigat na pagsubok. Kinabukasan, may dumating na grupo ng mga tao sa baryo. Mga magsasakang nasalanta ng bagyo mula sa kalapit na lugar. Wala silang dalang pagkain, wala silang matirhan, at umaasa lamang sa tulong ng iba. Lumapit ang isa sa kanila kay Marcos. "Iho, kahit kaunting tulong lang sana," pakiusap ng matanda. Napatingin si Marcos sa kanyang kamalig. Ang kanyang ani, pinaghirapan, pinagpaguran. Kung ibibigay niya ito, maaaring mawalan siya. Maaaring bumalik siya sa dati. Nanlambot ang kanyang tuhod. Ito na ang tunay na pagsubok. Hindi na simpleng pagbibigay, kundi sakripisyo. Habang tahimik siyang nakatayo, naramdaman niya ang pamilyar na presensya. Hindi siya lumingon, ngunit alam niya, nandoon ang mutya. "At ngayon, Marcos," mahina nitong sabi, "ano ang pipiliin mo?" Pumikit si Marcos. Huminga ng malalim at dahan-dahan. Binuksan ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan ay ang mga taong nangangailangan. Sa kanyang likuran ay ang kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kanyang puso, alam na niya ang sagot. At ang desisyong iyon, ang magtatakda kung sino na talaga siya ngayon. Tahimik ang buong baryo. Ang dating masiglang lugar ay napuno ng lungkot at pag-aalala dahil sa pagdating ng mga nasalanta ng bagyo. Ang mga bata ay gutom, ang mga matatanda ay pagod, at ang ilan ay nawalan na ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Marcos, tinitigan ang kanyang kamalig. Naroon ang kanyang pinaghirapang ani. Bawat butil ng mais ay bunga ng pawis, tiyaga, at pagbabago. Ngunit sa kanyang harapan, naroon ang mga taong mas higit ang pangangailangan. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Isang malalim na buntong hininga. At sa wakas, nagpasya siya. "Halika po kayo," malakas niyang tawag. Napatingin ang mga tao sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang kamalig. "At huwag kayong mag-alala. May pagkain tayo." Isa-isa niyang ibinahagi ang kanyang ani. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Sa bawat supot na kanyang inaabot, nararamdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Hindi siya nanghihinayang. Hindi siya natatakot. Sa halip, mas lalo siyang napupuno. "Maraming salamat, iho," umiiyak na sabi ng isang matanda. "Hindi namin ito makakalimutan," dagdag ng isa pa.
Ngunit ngumiti lamang si Marcos. Magtulungan lang po tayo, sagot niya. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa sigla ang baryo. Ang mga tinulungan ni Marcos ay nagsimulang bumangon. Ang iba ay tumulong sa bukid, ang iba ay naglinis ng paligid, at ang ilan ay nagbahagi rin ng kanilang kakayahan. Hindi nagtagal. Ang dating maliit na bukid ni Marcos ay naging mas malawak, mas masigla, at mas masagana. Hindi na siya nag-iisa. May mga kasama na siya. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman na ang pagbibigay ay hindi pagkawala, kundi pagdami. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa gitna ng kanyang bukirin, muling umihip ang malamig na hangin. Ngunit ngayon, may kasamang kakaibang liwanag. Dahan-dahang lumitaw ang mutya ng mga duwende. Mas maliwanag kaysa dati. Mas maringal. At sa wakas, sabi nito, natapos mo ang pagsubok. Tumayo si Marcos, ngunit hindi na siya nagulat. Ako po ba ay pumasa? Tanong niya. Ngumiti ang mutya. Higit pa sa inaasahan. Napayuko si Marcos. Hindi ko po akalaing dito ako dadalhin ng lahat ng ito, sabi niya. Akala ko noon, ang yaman ay nasa pera, sa panalo, sa sabong. At ngayon, tanong ng mutya. Ngumiti si Marcos, isang ngiting puno ng kapayapaan. Ngayon po, alam ko na, sagot niya. Ang tunay na yaman ay nasa pagtulong, sa pagbabago, at sa pagkakaroon ng sapat. Tumango ang mutya. Dahil diyan, wika nito, ibinabalik ko sa iyo ang biyaya. Napakunot ang noo ni Marcos. Ano pong ibig ninyong sabihin? Itinaas ng mutya ang kanyang kamay. At sa isang iglap, ang buong bukirin ni Marcos ay kumislap. Ang mga tanim ay naging mas luntian, mas malago at mas sagana kaysa dati. Ngunit hindi ito naging ginto, kundi mas higit pa roon. Isang biyayang hindi nasisira. Isang biyayang patuloy na lumalago. Hindi mo na kailangan ng gintong mais, sabi ng mutya. Dahil ikaw na mismo ang naging biyaya sa iba. Napaluha si Marcos. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Unti-unting naglaho ang mutya, ngunit sa pagkakataong ito, may iniwan itong liwanag na hindi nawala. Sa puso ni Marcos, sa kanyang lupain, at sa mga taong kanyang tinulungan. At sa gabing iyon, tuluyan ng naunawaan ni Marcos na ang biyayang ibinibigay ng bukal sa puso ay babalik ng mas higit pa kaysa sa inaasahan. Sa paglipas ng mga araw, lalo pa umunlad ang buhay ni Marcos. Ang dati niyang maliit na lupain ay naging isang masiglang bukirin. Ang mga taong kanyang tinulungan ay naging kanyang mga kasama, hindi bilang utang na loob, kundi bilang isang komunidad na nagtutulungan at nagmamalasakit sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong buhay, may isang bagay na hindi pa tuluyang nawawala, ang kanyang nakaraan. Isang hapon, habang abala si Marcos sa pag-aayos ng ani, may dumating na isang lalaking hindi pamilyar sa karamihan. Ngunit para kay Marcos, hindi ito estranghero. Marcos, mabigat na tawag ng lalaki. Dahan-dahan siyang napalingon. Nanlamig ang kanyang katawan. Ramon! Mahina niyang sambit. Si Ramon ang dati niyang kasamahan sa sabungan. Isang lalaking kilala sa pagiging tuso, matapang, at walang kinatatakutan.
Isa rin ito sa mga taong minsang nagpahiram sa kanya ng pera noong siya ay lugmok pa sa sugal. At mukhang umasenso ka na, sabi ni Ramon, habang sinusuri ang paligid. Hindi agad sumagot si Marcos. Ano ang kailangan mo? Tanong niya, diretso. Ngumiti si Ramon, isang ngiting may halong panlilin lang. Simple lang, sagot nito. Singilin ang utang mo. Napayuko si Marcos. Alam niyang darating ang araw na ito. Magkano pa ang natitira? Tanong niya. Binanggit ni Ramon ang halaga. Malaki, higit sa inaasahan ni Marcos. Ganoon ba kalaki? Tanong niya. May interes, sagot ni Ramon. At matagal ka nang hindi nagbabayad. Tahimik si Marcos. Sa kanyang isip, kayang-kaya na niyang bayaran ang utang. Ngunit hindi iyon ang tunay na problema. Ang problema, ang paraan. Pwede kitang tulungan, dagdag ni Ramon. Balik ka lang sa sabungan. Isang laban lang. Malaki ang pustahan. Sigurado ang panalo. Nanikip ang dibdib ni Marcos. Parang bumalik ang lahat. Ang ingay. Ang tukso. Ang dating siya. Hindi na ako bumabalik doon. Matatag niyang sagot. Napangisi si Ramon. Sigurado ka? Sayang naman ang pagkakataon. Tukso nito. Isang laban lang, Marcos. Isang panalo. Burado lahat ng utang mo. Napatingin si Marcos sa kanyang bukirin. Sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Sa bagong buhay na kanyang pinaghirapan. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya ang dati. Hindi, mariin niyang sagot. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ramon. Kung ganoon, malamig nitong sabi, bayaran mo ako ngayon din. Tahimik na tumango si Marcos. Maghihintay ka ba? Tanong niya. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako nababayaran, sagot ni Ramon. Pumasok si Marcos sa kanyang bahay. Kinuha niya ang kanyang ipon, pera na bunga ng kanyang pawis at pagbabago. Habang hawak niya ito, sandaling pumasok sa kanyang isip. Sayang. Ngunit agad niyang itinaboy ang ideyang iyon. Lumabas siya at iniabot ang pera kay Ramon. Bayad na, sabi niya. Kinuha iyon ni Ramon, binilang at ngumisi. Hindi ka na pala mahirap, sabi nito. Ngunit hindi na sumagot si Marcos. Tahimik lang siyang tumayo. Bago umalis, lumingon si Ramon. Sayang ka, Marcos, sabi nito. Kung bumalik ka lang sa sabong, mas malayo pa sana ang narating mo. Ngunit ngumiti si Marcos, isang ngiting puno ng katiyakan. Nakarating na ako, sagot niya. Pagkaalis ni Ramon, napaupo si Marcos. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa gaan ng kanyang pakiramdam. Sa wakas, malaya na siya. Hindi lamang sa utang, kundi sa kanyang nakaraan. Kinagabihan, habang nakatingin siya sa kanyang bukirin, muling naramdaman ang pamilyar na presensya. Hindi na siya lumingon. Pinili mo ang tama. Napangiti si Marcos. Hindi na po mahirap, sagot niya. Alam ko na kung sino ako. At sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangan ang patunay ng iba. Dahil sa kanyang sarili, sigurado na siya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang huling yugto pang naghihintay. Isang pagsubok. Hindi ng tukso, kundi ng kapalaran. At doon, magtatapos ang kanyang kwento. Lumipas ang mga buwan. Ang dating maliit na kubo ni Marcos ay napalitan ng isang mas maayos na tahanan. Hindi marangya,
ngunit matibay at puno ng buhay. Ang kanyang bukirin ay patuloy na lumalago at ang komunidad na kanyang tinulungan ay naging isang pamilyang nagkakaisa. Hindi na siya kilala bilang sabonghero, kundi bilang isang taong nagbibigay buhay. Isang umaga, habang sumisikat ang araw, nakatayo si Marcos sa gitna ng kanyang bukirin. Pinagmasdan niya ang malalawak na tanim, ang mga taong nagtutulungan, at ang mga batang naglalaro sa tabi ng kanyang lupain. Tahimik siyang napangiti. Ganito pala ang tunay na tagumpay, bulong niya. Hindi na niya hinanap ang ingay ng sabungan. Hindi na niya hinanap ang mabilisang yaman. Dahil ang natagpuan niya ay mas higit pa roon. Ngunit sa araw ding iyon, muling umihip ang malamig na hangin. Mas banayad, mas payapa. Dahan-dahang lumitaw ang mutya ng mga duwende sa kanyang harapan. Ngunit ngayon, mas maliwanag ito kaysa kailanman. Parang isang liwanag na handa ng magpaalam. Marcos, malumanay nitong tawag. Lumapit siya, may ngiti sa labi. Alam ko na po kung bakit kayo narito, sabi niya. Tumango ang mutya. Natapos mo na ang iyong paglalakbay, sagot nito. Mula sa isang taong alipin ng kasakiman, hanggang sa isang taong marunong magbigay at magmahal. Napayuko si Marcos. Hindi po dahil sa akin lang, sabi niya. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matututunan ang lahat ng ito. Ngumiti ang mutya. Hindi ako ang nagbago sa iyo, sagot nito. Ikaw mismo. Tahimik ang paligid. Parang tumigil ang oras. At ngayon, patuloy ng mutya, oras na para ako'y tuluyang magpaalam. Bahagyang nagulat si Marcos. Hindi na po ba kayo babalik? Tanong niya. Umiling ang mutya. Hindi na kailangan, sagot nito. Dahil ang tunay na biyaya ay nasa loob mo na. Natahimik si Marcos. Ngunit sa halip na lungkot, kapayapaan ang kanyang naramdaman. Bago tuluyang maglaho, iniabot ng mutya ang kanyang kamay. At sa isang iglap, isang maliit na liwanag ang napunta sa dibdib ni Marcos. Hindi ito masakit. Hindi ito mabigat. Kundi mainit at puno ng buhay. Ito ang huling regalo ko, sabi ng mutya. Hindi ginto, hindi yaman, kundi isang pusong hindi na kailanman maliligaw. Unti-unting naglaho ang mutya. Kasabay ng pagliwanag ng buong paligid, naiwan si Marcos mag-isa sa gitna ng kanyang bukirin. Ngunit hindi na siya kailanman nag-iisa dahil sa kanyang puso. May liwanag na patuloy na gagabay sa kanya. Lumipas pa ang mga taon. Si Marcos ay naging isang haligi ng kanilang komunidad. Isang taong hinahangaan hindi dahil sa kanyang yaman, kundi sa kanyang kabutihan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Isang paalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sarili. At ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, ginto o kapalaran, kundi sa pusong marunong magmahal, magbigay at magbago. At sa tuwing iihip ang malamig na hangin sa kanyang bukirin, napapangiti si Marcos dahil alam niya sa isang bahagi ng mundo ng kababalaghan, may isang mutya na patuloy na nagbabantay, tahimik, ngunit hindi kailanman nawala. Wakas,